Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So ngayon inshallah sirah. At nung nakaraan na talakay natin yung relasyon ng Quraysh sa kanilang mga anak. Yun nga, bagaman nababanggit na pinapatay ng Quraysh ang kanilang mga anak na babae, ay nagpapakita rin naman ng ibang mga batayan na pinahalagahan din naman ng Quraysh ang kanilang mga anak. Yun nga lang, mas mahalaga sa kanila ang mga anak na lalaki dahil ang mga anak na lalaki ay mga nagiging sundalo nila o manggagawa nila sa kanilang lipunan. Sinasabi nga, walakin la yumkinu lana an naudda hada min al-akhlaqil muntashira as-saida. So hindi naman ganun kadalas itong mga kaso ng pagpatay sa kanilang mga sariling mga anak. Faqad kanu ashaddun nas ihtiyajan ila al-banini liyattaqu bihim al-adu. So sila ay higit na may pangangailangan sa pagkakaroon ng anak na lalaki laban sa kanilang mga kalaban. At ngayon inshallah, ang relasyon ng Quraysh sa iba pa nilang mga kamag-anak at lalong-lalo na yung kanilang angkan o tribo. Dahil sa lipunan nga ng Quraysh, nahati sila, yung Quraysh mismo, yun yung tribo nila, at ito ay nahati sa iba't ibang mga angkan. At ang mga angkan na ito ay nakikilala sa pangalan ng kanilang prominente na lolo. Pero bandang huli, lahat sila ay mga magkakamag-anak doon sa kanununuan nila. Yun nga ang Quraysh, katulad na banggit natin, ito ay isa sa mga palayaw ni Fihr, na ikasampung lolo ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na mula sa kanya. Doon naman konektado yung Banu Hashim na kinabibilangan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yung Banu Makhzum na kinabibilangan ni na Abu Jahal, ni na Khalid bin al-Walid, Banu Adi, yung angkan ni na Omar bin al-Khattab, at iba't iba pang mga angkan ng Quraysh. So yung mga pangalan na yon, yung Makhzum, yung Hashim, yung Adi, lahat ito yung mga pangalan ng mga lolo nila. Kumbaga apelyido na nila yon, ginawa na nilang apelyido nila. Amma muamalatur rajul ma akhihi wa abna'i ammihi wa ashiratihi faqad kanat mutadatan kawiyah. So yung lalaki, yung tao daw, ang kanyang pakikitungo naman sa kanyang mga kapatid o kaya kanyang mga pinsan at iba pang mga kamag-anak ay matatag. Dahil sa lipunan nga ng Quraysh, actually sa lipunan nila, hindi ito katulad ng lipunan natin ngayon na merong pulis, merong barangay tanod, kapag merong mga krimen na mangyayari, meron tayong lipunan na mga ngalaga sa mga mamamayan. Sa Quraysh walang ganun. Kamahalaga na matatag ang pakikitungo ng mga magkakamag-anak dahil sila ang mga ngalaga at magpoprotekta sa isa't isa. Sila ang mga ngalaga at magpoprotekta sa isa't isa. Katulad ng ginawa ni Abu Talib kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa mga unang taon ng pagiging propeta ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ginamit ni Allah ang impluwensya ni Abu Talib para mapangalagaan si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na hindi siya pagtangkaan na patayin ng Quraysh. Merong mga pagtatangka, syempre, pero hindi naging madali para sa kanila na gawin ito. Dahil yung Banu Hashim ng Quraysh, yun yung angkan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
ay hindi nga rin basta-bastang maliit lang na angkan. Ito ay malaking angkan din. At kung sasaktan ninuman si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam o mapapatay nila si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, magkakaroon ng malaking kaguluhan sa Quraysh. Kaya nga, kung naalala ninyo doon sa sira, nang nagalit si Hamza bin Abdul Muttalib kay Abu Jahal, nang sinaktan ni Abu Jahal si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi na gumanti si Abu Jahal. Dahil nalalaman niya na kung gaganti siya kay Hamza ay lalaki lang ang kaguluhan. At yun nga, ginamit ni Allah ang mga kamag-anak ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para siya ay mapangalagaan. At ganyan din sinabi, faqad kanu yuhyuna lil asabiyya al-kabaliyya wa yamutuna laha. Ang Quraysh noon sa panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kahit yung mga nauna pang mga henerasyon, isinasabuhay nila yung tinatawag na asabiyya. Yung asabiyya, ito na yung tribalism, yung masyado nilang pagpapahalaga sa kanilang tribo, na ito na yung mas mahalaga sa kanila kaysa sa ano pa mang bagay. Na kahit mali ang kanilang katribo o kaya kamag-anak, ito ay kanilang kakampihan. Ito ang ibig sabihin ng asabiyya. Hindi ito porke minamahal mo yung angkan mo o kamag-anak mo ay asabiyya na. Ito ay hindi makatarungan na pagmamahal sa angkan. Ito ang ibig sabihin ng asabiyya. Hindi makatarungang pagmamahal sa angkan o ano pa mang grupo na kinabibilangan mo. Bawa ngayon, sa panahon natin ngayon, yung Maranao, halimbawa, mataas yung tingin nila sa sarili nila, o yung Maguindanao, yung Tausug, mga ganong bagay, o kahit yung Tagalog, Bisaya, kung mas mataas ang tingin nila sa kanilang angkan, kanilang tribo, kanilang lahi. Sa iba pa, sukdulang ito'y nagiging dahilan na sila ay magiging hindi makatarungan o mga api sa iba, yun yung asabiyya. At ganito ang Quraysh. Namumuhay sila dito, nabubuhay sila sa asabiyya, at ito na rin ang kinamamatayan ng marami sa kanila. Kinamamatayan, bakit? Kasi sukdulang sila ay papatay o mamamatay dahil sa asabiyya. Na sinasabi nga, si Hamza bin Abdul Muttalib radiyallahu anhu, nang pinagtanggol niya si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sinabi lang niya na siya ay nagmuslim. Pero yun ay sinabi lang niya talaga. Kumbaga hindi pa siya totoong nananampalataya sa mensahe ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabi ng mga scholar ayon sa nababanggit ng mga historian, nang sinaktan ni Hamza bin Abdul Muttalib si Abu Jahal, sinabi niya lang na siya ay nagmuslim para lalong maasar sa kanya si Abu Jahal. Para lalong maasar sa kanya si Abu Jahal. Pero nga kalaunan, binuksan na ni Allah ang puso talaga ni Hamza at siya ay tuluyan nang nagmuslim. At yung ginawa ni Hamza bin Abdul Muttalib, yun ay isa sa mga, kumbaga, pagpapakita ng asabiyya. Na hindi naman siya nakikiisa sa relihiyon ng kanyang pamangkin, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pero dahil sinaktan yung kanyang kamag-anak, sinaktan na rin niya si Abu Jahal, kahit magkapareho sila ng relihiyon ni Abu Jahal, at tinangkin pa niya na siya ay sumusunod sa relihiyon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So nagsimula sa asabiyya at kalaunan ay ginawa siyang matuwid ni Allah, alhamdulillah. So minsan nangyayari mga ganitong pangyayari na bawa, merong tao magmumuslim na malinaw sa atin, halimbawa na ang layunin niya ay mag-asawa. Mag-aasawa lang. Merong gusto mag-shahada kasi merong babaeng Muslim na gusto niya mapangasawa. Pwede ba natin siyang pigilan? Ha? Ikaw malakas magpa-shahada rito eh. Pipigilan ba natin siya mag-shahada?
Tulog ka na eh. Nakikita ko yung mata mo, tirik na eh. Kaya nga tiyatanong kita para magising ka. Ano ba, merong lalaki, hindi Muslim. Tapos gusto niya mag-Muslim kasi meron siya mapapangasawa na babaeng Muslim. So, pwede ba natin siya pigilan na mag-Muslim? Pwede bang pigilan? Ayun, yun ang tama. Hindi natin siya pipigilan, pero linawin natin sa kanya na dapat maging layunin niya ay para kay Allah. Hindi para sa pag-aasawa, inshallah. Kasi yung tao na yun, inshallah, maaaring kalaunan ay magiging matuwid din ang kanyang intensyon, inshallah, ang kanyang pagiging Muslim, inshallah. So, hindi sinabi dito, وَكَانَتْ رُوحُ الْإِجْتِمَاءِ sa'idatun bainal kabilati al-wahida taziduha al-asabiyya. Na ang kanilang lipunan daw, ang kanilang lipunan doon sa panahon na yon, ito ay pinatatatag ng kanilang tribo, nag-iisang tribo, kumbaga doon sila nagbubuklod. Pero ito ay higit pang pinapatibay ng kanilang asabiyya o kanilang tribalism. Na bukod pa sa pagkakakilala nila sa isa't isa na magkakamag-anak sila o magkakatribo, ito ay pinagtitibay pa lalo ng kanilang asabiyya sa kanilang tribo. Wa kana asasun nidam al-ijtimai huwa al-asabiyya al-jinsiyya wa rahm. Wa kanu yasiruna al-mithli sari. Unsur akaka daliman o madluman. So yung asabiya daw ng mga tao na yun, nung panahon ng Quraysh, panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ito ay nagpapatatag nga sa kanilang pagkakamag-anakan o doon sa kanilang tribo. At actually, itong salita na ito, itong unsur akaka dhaliman o madluman, hadith ito. Kaya nung narinig ito ng mga sahaba kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nagtaka sila. Bakit sinabi ito ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam samantalang yun ay paniniwala nila nung hindi pa sila mga Muslim? Natutulungan nila yung kapatid nila, yung kamag-anak nila, siya man ang nangaapi o siya man ang inaapi. Kasi alam naman natin, di ba, pag inaapi, pagtatanggol natin, tutulungan natin. Pero paano natin tutulungan yung isang nang aapi? Hindi ba yun ay asabiya? Hindi ba yun ay walang katarungan na katapatan sa tribo o angkan? Ano ba, yung kamag-anak mo, kriminal, tutulungan mo pa rin ba yun samantalang siya yung kriminal? Sa tinanong yun ng mga sahaba, pero nga pinaliwanag ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, unsur akaka dhaliman o madluman, na kung siya ay nangaapi, pigilan mo siya sa kanyang pang-aapi. Yun ang pagtulong mo sa kanya, alhamdulillah. So itong hadith na ito, sa mga salita nito, yung wording nito, ay matagal nang pinaniniwalaan ng Quraysh, ng mga Arabo. Pero dumating ang Islam at dumating nga ito ngang kasabihan na ito, itong sair na ito, itong kasabihan na ito, alal ma'na al-hakiki min gayri ta'dil alladhi ja'a bihi al-Islam. So pinaniniwalaan nila ito sa literal na kahulugan nito, pero itinama ito ng Islam nang dumating ang mensahe ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, min an-nasr ad-dhalim kafuhu an dulmihi. Na ang pagtulong natin sa nangaapi ay ang pagpigil natin sa kanyang pang-aapi. So yun ang kahulugan ng kasabihan na ito sa Islam na naging hadith din, alhamdulillah. Illa anna at-tanafus fi syarafi wa su'addidi kathiran
ma kana yufdi ila al-hurubi bainal kabail. So sa maraming pagkakataon din, so bagaman kumbaga natitipon ang Quraysh sa pamagitan ng asabiya na ito, ang asabiya rin naman na ito ang nagiging dahilan na magkaroon din naman ng mga labanan, lalo-lalo na sa pagitan ng mga tribo. O kahit maaaring mangyari din sa pagitan ng iba't ibang angkan sa isang tribo. So katulad nga na nangyari doon sa panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa pagitan ng Banu Hashim at Banu Makhzum at ng iba pang mga paganong Quraysh. Pero pinaka nakikilala sa mga labanan o hidwaan sa pagitan ng iba't ibang mga tribo, sinasabi, allati kana yajma'uha abun wahid kama nara dhalika bainal Auzi wal Khazraj. So nangyayari na kahit iisa ang kanilang ninuno, maaring maglalaban pa rin sila katulad ng nangyari sa Al-Aus at Khazraj. Yung dalawang tribo ng mga Arabo saan? Sa Madina. So bago pa sila nag-Muslim, sila ay parehong naglalabanan. Kahit iisa lang yung kanilang ninuno. O kabilang sila doon sa mga tao na nakatira sa isang lugar. Ano pangalan dati ng Madina? Yatrib. So sila ay madalas na naglalaban. At madalas na, kumbaga, madalas ang labanan na ito at ito ay pinagningas pa ng kanilang tribalism. At ganyan din, nangyari din yung labanan sa pagitan ng Abs at Dubyan, dalawang angkan din ng mga Arabo. At ganyan din yung Bakar at iba pang mga tribo. Yung Bakar, yung Taglib, at yung iba pang mga tribo. Kahit nga doon sa, naalala nyo, nababanggit ko lagi, di ba, yung Treaty of Hudaybiyah? Bakit nasira yung Treaty of Hudaybiyah? Sinalakay ng ano? Sinalakay ng Hudyo. Wala talaga, tulog talaga. Sinalakay ng Banu Bakar ang Banu Khuza'ah. Yung Banu Bakar kakampi ng Quraysh at yung Khuza'ah kakampi ng mga Muslim. Pero yun nga, yung Banu Bakar, matagal na silang may hidwaan ng Khuza'ah. Pero yun nga, tumulong ang Quraysh sa Banu Bakar sa pamagitan ng pagpapadala sa kanila ng mga sandata. At dahil doon, nasira yung Treaty of Hudaybiyah at yun na rin ang dahilan para tuluyan ng sakupin ng mga Muslim ang Makkah. Tuluyan ng sinakop ng mga Muslim ang Makkah. So yun nangyari sa pagitan ng Banu Bakar at Banu Khuza'ah ay pagpapakita rin ng pagkakaroon ng mga hidwaan sa pagitan ng iba't ibang mga tribo. Nang actually nga itong mga tribo na ito, so dun sa kanilang tribo lang talaga sila loyal, di ba? Maaring magkakaroon ng mga sabwatan o kumbaga alyansa, pero napakahina ng mga ito. Sinasabi nga, amal alaqatu bainal kabail al-mukhtalifa faqad kanat mufakkakatun al-awsal tamaman. Ang mga tribo, ang relasyon nila sa isa't isa ay mahina. Mahina ang relasyon nila sa isa't isa. Wa kanat kawahum mutafaniya fil hurub. At ito ay palaging, kumbaga, nasisira yung mga relasyon nila sa isa't isa dahil sa madalas na labanan nila laban sa isa't isa. Lalong-lalo na yung Aus at Khazraj na mahabang panahon na silang nakikipagdigmaan sa iba. Ang Quraysh, meron din silang mga kalaban na iba pang mga tribo. Naalala niyo yung tafsir nung yung Suratu Quraysh, natalakay natin, di ba? Na si Allah subhanahu wa ta'ala, binigyan niya ng kapanatagan ang Quraysh at hindi sila, kapag naglalakbay sila, hindi sila hinahijack o nilulusob ng mga tao dahil sa paggalang nila sa Quraysh na sila ang mga namamahala sa
Kaaba. Kumbaga, ginagalang sila ng mga Arabo dahil sa pamamahala nila sa Kaaba. Pero, ang Quraysh nung panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, may kalaban din silang iba pang mga tribo. May kalaban pa rin sila. At ito ang dahilan kung bakit wala si Khalid bin Al-Walid sa labanan sa Badar. Naalala niyo yung labanan sa Badar? Iting kauna-unahang labanan sa pagitan ng Quraysh at ng mga Muslim. Wala doon si Khalid bin Al-Walid. Si Khalid bin Al-Walid, nakasama siya doon na lang sa sumunod na labanan. Yung sumunod na malaking labanan sa pagitan ng mga Muslim at Quraysh, ano yun? Yung Uhud. Doon na siya nakasama. At sa Uhud, natalo, kumbaga halos natalo ng Quraysh ang mga Muslim. Nandun na si Khalid bin Al-Walid. Pero bakit wala si Khalid bin Al-Walid sa Badar? Kasi pag alis ni na Abu Jahal, kailangan merong may iwan na mga sundalo ng Quraysh doon sa Makkah. At iniwan nila si Khalid bin Al-Walid kasama yung iba pa nilang mga sundalo dahil sa panahon na yon ay meron silang kalaban na isa pang tribo. Nakalimutan ko lang yung pangalan. Pero pag maalala ko, babanggitin ko siya. Meron silang isang kalaban na kinatatakutan nila na lulusob sa kanila kapag umalis sila lahat-lahat. Anyway, kahit naman wala silang kalaban, mainam pa rin na merong may iwan doon sa Makkah para magbantay dito o magtanggol, inshallah. Sa yung Quraysh, meron din silang mga kalaban na iba pang mga tribo. Sa sinasabi na yung Quraysh, palagi nga silang nakikipagdigmaan, lalong-lalo na sa pagitan ng mga tribo. At itong madalas silang mga pakikipagdigmaan, ito ay may kinalaman na rin sa kanilang relihiyon. Ito ay may kinalaman na rin sa kanilang relihiyon na ang kanilang, kumbaga, mga pakikipaglaban, syempre ito ay ginagawa nila sa karangalan ng kanilang mga Diyos-Diyosan. Kapag sila ay hahayo sa kanilang mga labanan, sila ay nagdadasal sa kanilang mga Diyos-Diyosan, nag-aalay, o kaya humihiling sila ng mga palatandaan sa kanilang mga Diyos-Diyosan kung sila ba ay matatalo o magtatagumpay. Yung mga ganitong mga katangian na ginagawa ng Quraysh kasama yung kanilang mga pakikipaglaban. Kasama na rito, kumbaga involved na rin dito yung kanilang mga relihiyon. Makikita natin na ganito ang lipunan ng Quraysh. Kumbaga sa kanilang, mula doon sa pinakamaliit na unit ng lipunan, ano yun? Yung pamilya, hanggang sa mga magkakamag-anak, hanggang sa magkakatribo, hanggang sa buong, kumbaga, buong nasyon na ng mga Arabo, lahat sila ay magulo. Merong mga hidwaan na lumilitaw at ito ay sa kadahilanan na wala sila sa gabay. Wala sila sa gabay. At ang gabay, hindi nga ito masusumpungan nino man sa pamagitan lang ng kanyang talino. Ang gabay ay manggagaling lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala. So maaaring mangyari din sa Quraysh at doon sa iba pang mga tribo nga ng mga Arabo na ang kanilang mga labanan naman ay matitigil sa pamagitan ng mga usaping pangkapayapaan. Yung mga treaty nga na tinatawag o ceasefire, ganun, maaari din magkaroon ng ganun. At sa lipunan ng mga Arabo, nung unang panahon, iginagalang na nila ang 4 na banal na buwan. Ang Muharram, ang Rajab, ang Dhul-Qa'dah, at Dhul-Hijjah. Nang 3 dito magkakarugtong. Yung Dhul-Qa'dah, yung Dhul-Hijjah, at yung Muharram. At yung Rajab na, pangilan ba yung Rajab na buwan? Pang-7 buwan sa kalendaryo. So, sila ay hindi nakikipaglaban sa mga buwan na ito.
Pero syempre, mayroong mga matitigas na ulo na Quraysh at iba pang mga tribo ng mga Arabo. Makikipagdigmaan sila sa mga buwan na ito, pero papalitan na lang nila ito ng ibang araw na hindi sila makikipagdigmaan. At ito ay isang uri ng, kumbaga, pagpapakita na sa sobrang kagustuhan ng mga pagano nung unang panahon, gusto nilang baliin ang kanilang nakagawian na tradisyon sa kanilang relihiyon para lamang makipagdigmaan. At actually, itong 4 na buwan na ito ay bakas ng relihiyon ni Ibrahim alaihissalam. Kaya nga sa Islam, ang mga buwan na ito ay pinagtibay pa rin bilang Ashhurul Hurum, mga buwan na pinahalagahan sa Islam. Mga buwan na pinahalagahan sa Islam. So dito, panghuli, inshallah, so yung Quraysh, maaari silang magkaroon ng mga kasunduan, pero bandang huli, ang kanilang mga kasunduan na ito ay maikli o madaling masira dahil ang loyalty talaga ng Quraysh ay sa kanilang tribo. Pero actually, nung dumating na nga si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pinawalang bisa na ng Islam yung pagkaka-tribo-tribo at pinagbawal na ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam yung asabiya. Katulad ng sinabi doon sa isang hadith, man mata ala asabiya, mata mautatal jahiliya. Sino man daw ang mamatay sa tribalism ay namatay sa kamatayan ng jahiliya. Na parang namatay siya nung panahon na hindi pa siya Muslim. Na hindi naman ibig sabihin na siya ay namatay na kafir, pero yun ay nangangahulugan lamang na ang mamatay sa labanan dahil sa walang saysay na pagtatanggol mo sa tribo mo ay isang masamang kamatayan. Isang masamang kamatayan. At siyempre, nariyan din yung mga aya, ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dhakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Kasi sinabi ni Allah, o mga tao, tunay na nilikha namin kayo mula sa nag-iisang lalaki at nag-iisang babae. Sino yun? Sina Adan at Eva. At ginawa ni Allah na ang mga tao ay maging mga syu'ub, mga angkan at kabail, mga tribo, lita'arafu. Na ang saysay ng pagkakaroon ng mga tribo at mga angkan ay para makilala lang ng tao ang isa't isa. Na ang tao na yan galing sa bayan na yun, ang tao na yan galing sa angkan na yan, at makilala kung sino yung pwedeng mapangasawa, sino yung hindi pwedeng mapangasawa, yun lang. Pero wala yung ibang kahulugan na ang isang angkan ay nakahihigit sa iba pang angkan o yung tribo nakahihigit sa iba pang tribo. At yun yung karugtong niya, inna akramakum indallahi atqakum, ang pinakamarangal sa inyo sa paningin ni Allah, ang pinakamay takot sa inyo kay Allah. Inna Allaha alimun khabir. Tunay na si Allah ay nakaalam at nakababatid. So lahat ng iyon, yung mga tribalism, yung mga katulad nito, actually hindi ito nalalayo doon sa nationalism. Kaya nga sa Islam, hindi tayo maaring magpapahayag masyado ng ating loyalty sa bayan, sa Pilipinas, halimbawa, dahil ang katapatan natin unang-una ay kay Allah subhanahu wa ta'ala. Eh, siyempre, susunod tayo sa mga batas na hindi naman masasagasaan ang batas ni Allah. Halimbawa, susunod tayo sa batas trapiko. Kapag pinatugtog yung national anthem, tatayo tayo. Maaari nating gawin yun. Kasi yung pagsunod sa batas trapiko, yun ay pagsunod din sa batas ni Allah. Ano bang layunin ng pagkakaroon ng batas trapiko? Magkaroon ng kaayusan at hindi magkaroon ng aksidente na magiging dahilan ng kamatayan ng tao. At ano ba yung mga karapatan ng tao na pinangangalagaan sa Islam? Kasama doon yung buhay. So pwedeng sundin yun. Tapos yung naman, national anthem, dito mayo ka na lang kasi may batas eh. Pwede kang makulong kapag hindi ka nagpakita ng paggalang o pagpapahalaga sa national anthem o kahit sa
national flag. Halimbawa, yung national flag, apak-apakan mo lang, pwede kang magkakaso dun. Pwede mo namang hindi gawin yun. So, meron mga lyrics dun sa national anthem na may shirk. Siyempre, ang mamatay ng dahil sa'yo. Di wag kang kumanta. Ganun na lang. Tumayo ka lang, wag ka nang kumanta. So, itong asabiya, may kinalaman din dito yung nationalism. Halimbawa niyan, sa iba't iba pang mga bagay, titingnan mo rin inshallah yung mga kumbaga mga bagay-bagay na dapat isaalang-alang kung pwede mo bang gawin o hindi gawin ang isang bagay na may kinalaman sa pagiging Pilipino, inshallah. Lahat yan babalik doon sa al-wala wal-bara. So ito yung lipunan ng Quraysh, alhamdulillah. Sa susunod, tatalakayin naman natin yung kanilang kalagayan sa kanilang ekonomiya, yung kanilang mga kaugalian, yung kanilang mga asal, inshallah. At pagtapos noon, finally, matatalakay na natin ang angkan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So itutuloy natin ito inshallah next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.